Ayun, magandang umaga o gabi sa inyo mga ka-farmer. Nandito naman tayo sa munting YouTube channel natin, ang Probinsyano Farmer. Ayun eh. Share ko ngayon sa inyo tong isang area natin guys ha. Ito yung naman natin ng NSIC RC534. 25 days na siya after transplanting. Siya nga pala, lilinawin ko lang marami kasing nalilito dito eh. Ito pong NSIC RC534 natin is inbred. Iba po yung long pin 534. Ano pa? Iba pa po yung long pin 534. Yung long pin 534 naman po, ano po yun, ang NSIC name nun is NSIC RC486H. May H siya sa last. Ibig sabihin nun, hybrid. Itong NSIC RC534, inbred po yan. Ano pa? Ayan, ito na nga po siya nung 25 days after transplanting. Diba? Gamit po namin dyan is mechanical transplanter. Medyo maganda na po siya. At habang patagal ng panahon kumakapal na rin yung mga suwi niya. At tsaka po pala dito, 3 beses po ako mag-abono. 10 days pong ginagawa namin hanggang sa ika 30 days niya. Yun po. Tapos sa 45 to 50 days, nagamitin ko na siya ng na 0060. Pakabango po ng variety nito, napakaganda. Kahit ganyan pa lang po yan, amoy na amoy mo na. Parang kung naglalakad ka dyan sa may pilapil niyan, kala mo parang merong anong tawag dito, yung pandan. Napakabango po na itong variety nito. Napakalambot at maputi at hindi durog ang bigas. Kaya madami pong naghahanap na itong variety nito eh. Yan marami po tayo na bentang binhi niyan. Ito po pala registered seeds po ito. Ano po? Kaya registered seeds. Pupuruin natin yan para maging certified pag pumasa. At dito po, 25 days after transplanting, pag na to, kahit wala pa akong makitang symptoms niya ng fungus or bacteria, sa 30 days pataas yan, mag-a-apply na po talaga ako ng ng fungicide at bactericide. Kasi sa stage pong yan, lalo na ngayon, maulan, biglang iinit, malamig, biglang iinit. Yun po yung mga gustong-gusto ng mga fungus tsaka mga bacteria. Pero kung ako po sa inyo, gumamit na po kayo ng fungicide, bactericide para hindi po doble yung para marami po kayong tatamaan na sakit. Hindi lang fungus, pati bacteria na rin. Tulad ng pag sa bacteria, tulad po ng mga BLB, bacterial leaf streak, BLS, yung mga ganyan po. Tapos sa fungus naman, yung mga rice blast, yung mga yan. Ganyan po ang yan. Ang example po ng mga mga fungicide, bactericide, Funguran. Yan. O kaya Coside. Yan. Yun po yung mga ginagamit ko dyan para maiwasan po yung paninilaw ng dahon ng ating palay, lalo na pag nasa vegetative at reproductive stage siya. Tapos ganito pa po yung panahon, dapat prevention is better than cure. Ayan po. Huwag nyo pong sasayangin yung yung 800 pesos na pang protection po natin yan sa inyong palay. Ganun po yan mga ka-farmer. Tapos yan, nalaalalay na lang po sa insecticide pag nasa 40 days pataas. Pag nasa flowering stage po kayo, iwasan nyo po mag-spray ng 9 to 11. Ano po? Ayan guys, at hanggang dito na lang po talaga. Ito na po yung ating palay na ginamitan ng mechanical transplanter. Hanggang sa susunod po nating pagkikita, mag-like and subscribe lang guys. Marami pa tayong videong susunod. Yung 508 po, isusunod ko po yun kung gaano nakakapal. Makikita nyo po yun sa next vlog natin. Ayan, maraming salamat po. Babuy!